Hi guys! Maganda ring gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ayan, pag-uusapan naman natin at ang atin naman pong tatalakayin ngayon ay patungkol naman dito sa Daalibay and syempre hinggil dito sa EEPAL sa relasyon nila Kim and Paolo. And nais ko rin pala nakamustahin kayo mga kakimpaw. Kamusta po kayo kasi baka meron tayong mga kakimpaw dyan na apektado ng bagyo and maaapektuhan ng paparating na bagyo. Ngayon pa lang kasi gusto ko po magpaalam sa inyo kasi pag naapektuhan kami na bagyo paniguradong nako ay wala na naman po tayong signal niyan. Kaya ayan, hintay-hintay na lang po tayo and pray of course sa kaligtasan po ng lahat. Anyway, bago pala po tayo mag-start sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo muna ng subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And nakikita nyo ba itong picture na to dyan sa inyo mga screen? Ang Totoy and Neneng Kim Pao. Hoy, ang bagets na bagets, ang teenagers phase or era nila Kim and Paolo. Grabe naman nga yan. Sino kayang magaling mag-edit na pagsamahin yung Kim Pao? Kunyari puppy lovers. Hoy! Di ba bagay pala rin ang Kim Pao even their teenage kung pagtatabihin mo sila ang lakas ng chemistry. Kasi tingnan niyo naman ang fresh look, ang guwapo, ang ganda. Yung tipong halimbawa sa school, 'di ba? Pag sabay maglalakad ay pagtitingin at kaiinggitan talaga ng lahat. Tingnan niyo naman na-imagine ko if ever na teenage lovers tong dalawa. Uy, grabe naman nga 'yan. Pero totoo, or imagine na lang natin ganito yung magiging kiddos nila in the future. Huy, kaka-excite, ang ganda. Ang ganda at ang guwapo, 'di ba? Aminin niyo kahit mga bagets, parang looks ng Kim Pao bagay talaga sila, 'di ba? Ang chemistry never decline talaga. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Madam Edita na doon sa bilang pasasalamat po natin sa ating mga kakimpaw. Ayan, sa kanila pong pagsubaybay, narito't may napili po akong mga basahin tonight. So, comment ni Ma'am Edita na doon sa shoutout at maganda ring gabi. Hey Gandara, happy kami kaya congratulations sa Kim Pao. The best ever. Deserve para sa kanila ang love. Deserve para sa kanila. Love them both. Riyan, kasi ang mga bashers ang mga totoong BOBO. Kahit isang kusing walang matangkap. O diba? Talagang napaka-inggit. Buntot ng buntot sila kay Kim and Paolo. Masyadong asyumera. No. Hindi mangyayari yun kasi si Pao ay napakatotoo at bantay sarado na kay Kim. Yes, mahal namin ang Kim Pao. God bless. Talagang deserve po ng Kim Pao ang kanila pong mga awards. Kasi pinaghirapan po nila yan. Walang shortcut sa ginawa nila Kim and Paolo. Walang backup. Ano backer ba tawag doon? Kasi nagmula po sila parehas sa reality show. Mga pinatunayan ang galing, ang talento, 'di ba? At pinatunayan na deserve nila at meron po silang spot in showbiz industry. And eto, talaga naman pong nasa rurok sila ngayon ng kasikatan. Samantala, sabi naman ni Lat and Home Hunter, maganda ring gabi and shoutout po sa inyo. Ayon sa kanyang komento, Miss Gandara, pag i-partner nga sa iba, diyan na masisira ang love team ng Kim Pao. Ambias? Ano yung ambias? Ay, imbis siguro yun.
Imbis na tuloy-tuloy ang pagsikat ng dalawa, babagsak yan. Dahil maraming magagalit ng mga Kim Pao fans. Hindi naman dapat i-partner sila sa iba dahil mag-asawa na ang dalawa. Uy! Bakit kailangan pang agawin nila yan? Sikat na silang dalawa. Bakit kailangan pa nilang bumaba at i-partner sa mababa? Hindi kami papayag na mangyari yan. Nagsikap nga ang mga fans na maging number 1 ang Kim Pao sa lahat. Tapos gusto na hatakin pa ibaba. Kim Pao lang sapat na. Kim Pao forever. God bless you both. Take care always. And ang Kim Pao fans naman kasi paanak eh. Parami ng parami. Parami po ang bilang ng Kim Pao. And totoo yan, nagsikap ang mga fans to support Kim and Paolo. Nagsimula po sa maliit na fandom. Nagsimula sa 50 members hanggang sa naging milyon. Lahat ng events pinupuntahan, ganyan. Maraming mga pakulo, mga pinagpapatuloy ang adhikain. Hindi naman si pinagpapatuloy kasi hindi naman natigil. Kumbaga ay naging inspirasyon sila Kim and Paolo, naging pintuan sila Kim and Paolo para magbukas ng adhikain na tumulong din sa mga nangangailangan. Diba, kagaya ng ginagawa nila Kim and Paolo. Yung fandom, sabi nga bakit di na lang gumawa ng foundation ang Kim Pao fans? Kasi yan yung gawain nila ng fandom Kaya nga sabi ko nakaka-proud ang fandom na to. Kasi hindi lang talaga siya masasabi mong simpleng fandom lang. May adhikain. Kaya, yung paghihirap din na naranasan, of course, simula mga OG fans hanggang sa nagkasangay-sangay, nagkanda anak-anak na, hindi maaring mabaliwala na lang ng ganon. Diba? Dapat talaga masuklian din kahit po papaano. Fan service lang naman po ang hinahangad ng Kim Pao. Samantala, ayon naman kay Kao Mori, eksena lang siguro yan sa Daalibay. Hindi magpapapicture yang ng ganyan. Lalo na kung sila lang ni Kimi. Nagtakip nga ng mukha. Balot na balot. Ayaw magpakita sa tao. Sa show or events lang yan. Nagpapakita ng mukha. Common sense lang. Kung kasama si Sofia sa one car at nasa likod siya. Bakit siya nandun kung private moments ng Kim Pao, diba? Taping yan. Baka rehearsal. Hay nako, sobrang dilulo. And yun nga nasa loob naman ng car. Pwede na po silang magmask. Kung Kim Pao, kung kapwa naman nila artist, there's no reason para magtakip pa sila. Nasa loob sila. So, free naman po sila na tanggalin ang mga balot-balot. Diba? So, in public lang naman talaga. Balot na balot sila Kim and Paolo. Ayun. Kaya, anyway, ano man yan, kung eksena na yan, bakit may cellphone si Sofia para kunan ng picture? Silang dalawa. Tapos i-post pa. Di ba kapag eksena, bawal i-post? Pinagbabawalan talaga pag mismong eksena. So, private moments, hindi naman sa private, but siguro ay nasa isang sasakyan sila. Yun. Anyway, dumako naman nga tayo, speaking of the Alibay. Ayan. So, ito po ang post update sa The Alibay. Na makikita nyo dito, Matthew, Estela Marie, Matthew, Vincent. And bakit may patatlong ganyan? Bakit may pa Vincent, Estela Marie, and Matthew? Ano to, nangangamoy, love triangle na naman. Mukhang masusubok na naman nga ang acting skills ng Kim Pao dito. And yung Matthew, mukhang gagampanan po siya ni Rafael Rosel. Mukhang siya po ang eksena sa Kim Pao dito. Siya po ang tawag dito, epal sa Kim Pao, sa relasyon ng Kim Pao. Or
relasyon ng dalawa, nila Kim and Paolo doon dito sa series, dito sa The Alibi. Mukhang exciting po siya, no? Nagagampanan. And ito po yung date to daw ni Matthew nga. Ayan. Since si Rafael Rosel yung nag-post, so mukhang si Rafael Rosel nga ang gaganap bilang Matthew. Akala ko kasi si Sam Melby ang magiging ka-love triangle. Pero mukhang si Rafael Rosel pala. So, sino si Sam Melby dito? Huwag nyo sabihin, may, 3 men. 3 lalaki mag-aagawan kay Kim, ha? Grabe naman. Pero nakaka-excite, guys. Ayan, makaka-excite yung magiging story nila Vincent and Stella Marie. Samantala, narito naman po ang parinig ni Paula Avellino. Siyempre, sa mga nangyayari dito, malaking mga suliranin nating lahat. Ayan po ang post ni Paula Avellino, gamers stage virtual protest in Roblox. Since siya po ay isa rin po sa mga gamer. So, ito po nga ang post ng GMA News, virtual protest on Roblox players stage their own version of the trillion peso march. Marching to Pilipinas kung mahal in protest of alleged multi-billion peso corruption in flood control projects. So, talagang si Paolo ginagamit po talaga niya ang kanya pong boses. Anyway, hanggang dito lang muna ang atin pong update. Maraming salamat po guys sa inyo pong pakikinig. Kita-kits po muli tayo sa mga susunod pa nating mga chikas tungkol sa Kim Pao. Yun lang, maraming salamat.